will shout. Blessing to the King, and I will shout. Glory to the King, and I will shout. Honor to the King, and I will shout. Power to the King, declaring blessing and glory and honor and power belong to Jesus the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory, praises, praises sing. And I will lift my hands in joy for the King. I lift my hands, sing praise. I lift my heart in joyful jubilation. I lift my voice in praise, and I will shout blessing to the King, and I will shout glory to the King, and I will shout honor to the King, and I will shout power to the King, declaring blessing and glory and honor and power belong to Jesus the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings. Diyos, You are great, Panginoon. Ikaw ang dakila, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos na eternal, Panginoon, na aming sinasamba, O God. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God, na muli kami pinagsama mo upang magbigay ng papurit, pagsamba para sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalayaang ito na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Nasa ginagawa mo sa aming buhay, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Karapat-dapat nga lang po, Panginoon, na Ikaw ay aming sambahin, papurihan, Panginoon, sa umagang ito, God. At kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, we humble our hearts, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Ano man ang nakikita mo, Panginoon, na hadlang upang Ikaw ay aming masamba, upang Ikaw ay aming mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. Mihingi po kami ng inyong paglilinis, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. Kaya Lord, nawa sa umagang ito, Panginoon, maihanda namin ang aming puso sa aming pag-aalay ng mga awitin, Panginoon, sa iyo, God. Masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, O God. At patuloy namin maranasan ang inyong presensya, Panginoon, at ang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. At Ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng gawang ito, O God. Kaya Lord, gagamitin namin ang aming lakas, Panginoon, ang aming tinig, Panginoon, ang mga awit, Panginoon, na ito ay makapagbigay ng parangal, Panginoon, magbigay ng kadakilaan, Panginoon, maitaas ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, na sa umagang ito, Panginoon, isa ang laman ng aming puso, Panginoon. Iyon ay ang sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O God. Kaya Lord, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, nahahadlang, Panginoon, upang Ikaw ay aming masamba, upang Ikaw ay aming mapapurihan, upang Ikaw ang aming maitaas, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Panginoon, walang magagawa ang kaaway sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name, pinapalayas namin ito. At ito ay walang karapatan at walang lugar sa bahay panambahang ito, Panginoon. Kaya Lord, Ikaw lang, Panginoon, ang may karapatan, Panginoon, sa bahay panambahang ito, God. May taas ang inyong pangalan, O God. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Sige po, ngayong umaga po, ihanda po natin ang ating mga puso't isip para po sa pagsamba sa ating Panginoon.
Ang awitin pong ito ay gawin nating panalangin. Is the Lord and most worthy of praise. This city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Let's sing, great is the Lord. Is the Lord in whom we have victory. He excels against the enemy. We bow down on our knees. Lord, we want to live your Lord, we name on want to live your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Minsan pa po, awitin natin, great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He excels against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to live your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to live your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Minsan pa, Panginoon, itinataas namin ang iyong ngalan, Panginoon. Truly, O God, that your name is beautiful, O God. Your name is wonderful. Your name is powerful, O God. You have no rival. You have no equal, O God. Kaya naman tanggapin mo, Panginoon, ang papuri, Panginoon, ang pasasalamat, ang pagsamba, Panginoon, ng iyong mga nilikha, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, namin itinataas ang lahat.
Sa iyo po, Panginoon, nakarapat-dapat, Panginoon, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay at kami ay binigyan ng kaligtasan. Kaya, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang tugon ng aming mga buhay. Ang handog, Panginoon, ng aming mga buhay sa inyo. Ang pasasalamat ng aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon. For your name is powerful, O God. So, no one, Panginoon, can defeat you, Panginoon. The victory is yours, O God. Kaya tanggapin mo minsan pa, Panginoon, ang aming mga palakpakan, Panginoon, ang aming mga sigawan, Panginoon. Sa inyo namin itinataas ang lahat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Colossians 1, verse 3-5. Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ating Panginoong Hesukristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Salamat din nga po sa pagpasok ng bagong buwan, ng mga buwan ng BER, September, October, di ba? Alam na po natin. At dahil po diyan sa ika-4 na linggo, nais na rin po natin ipaalam na ipagdiriwang natin ang pagkakasimula o pagkakatatag ng iglesia dito po sa Blessed. Kaya po kayo wag mawawala. Kung di ako nagkakamali, yun po ay September 24. Yun po ang ating church anniversary. At siyempre, tumatanaw tayo sa Kapaskuhan, bagamat hindi naman talaga pinanganak ang Panginoong Jesus ng December 25. Di po ba? Wala yan sa Bible. Pero minsan sang taon, pinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan. At saka sa September, kaarawan din ng mga pastor. Di ba? Ayun. Pero ang Panginoong Jesus po ay ating pinagdiriwang. In fact, sa Pilipinas, yata yung pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Medyo maawit na si Jose Marichan, di ba? At sa kabila po ng pagtaas ng mga bilihin, patuloy pa rin tayo magdiriwang kasi nga ang pinagdiriwang natin di naman yung mga bagay-bagay sa mundo, kundi ang ating Panginoong Jesus. At salamat din po sa buwan ng September. Ang ating pong theme ay Christ and His Church. Ayan, yan po yung ating pasa doon sa bahay-sambahan po natin. Ngunit alam natin, ito po ay bahay-sambahan lang at tunay na iglesia, yung mga taong tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon nila tagapagligtas. Ano man po yung pangalan ng ating church, Blessed Man o Victory o ano man po yung mga pangalan, yun po ay mga pangalan lang para ma-identify yung mga local churches sa bawat lugar. Pero ang tinitingnan ng Diyos, yung mga taong sumasamba at kung sila ay pinananahanan niya. So kung ang isang tao kahit sumasamba siya, sumisimba sa anumang simbahan, ngunit kung wala si Kristo sa kanyang puso, hindi siya tunay na miyembro ng church. Kaya nga ang ating pamagat ay Christ and His Church, yung mga taong nag-alay ng buhay sa Panginoon. At ngayon pong buwan na ito, ang ating pong isang biblical text na pagbubulayan ay sa aklat po ng Colosas. Yang sulat sa Colosas po ni Apostol Pablo. Marami po tayong matututunan dyan tungkol sa Panginoong Jesus saka sa kanyang iglesia. Ayan po. So tingnan po natin kung ano ang ating matutunan dito at nawa po ay ito ay ating pagbulayan kasi nagpapakilala pa ang Panginoong Jesus sa atin. Hindi ba yung minsan kung magpakilala ka tapos hindi ka papakinggan, medyo hindi magandang yung pakiramdam. So nawa po ngayong umaga, ay buksan natin ang ating mga isipan at puso sa pagbubulay ng salita ng Diyos. By the way po pala kung kayo lalabas, tapos titingin kayo sa kaliwa, mamaya sa itaas, makita niyo po diyan yung isa sa theme nating nung anniversary, na ang sinasabi po ay
ang tanging hangarin ko, sabi ni Apostol Pablo, ay makilala ko si Kristo at maranasan ko pa siya. To know Him and to experience Him. Yun po yung atin ding pagbulayan dito sa Colosas. So, okay, tingnan po natin. Binasa po natin to kanina. At doon sa Colosas chapter 1, verse 15, makikita po natin dito yung sino ang Panginoong Hesus na nagpapakilala sa atin na higit sa lahat. Sabi po sa verse 15 nga, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So, una natin matutunan dyan at paalala rin sa atin, ang Diyos hindi natin nakikita. So, nandito siya ngayong umaga, pero hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Yun po yung Diyos. Kasi nga po ang Diyos ay Espiritu at wala siyang anyo, di po ba? Wala siyang form. Kaya nga po sa Biblia, pinagbawal yung ilalarawan o aanyuan natin ang Diyos o ilililok kasi nga ang Diyos ay Spirit. At doon po sa John chapter 3, ay inilarawan nga ang Holy Spirit na para siyang hangin. Yung hangin po, hindi natin nakikita pero nararamdaman natin. May hangin, di po ba? Kung walang hangin, mamamatay din tayong lahat. At yung hangin po ay nasa lahat ng dako. Ganun po ang Diyos is everywhere. Pinupunuan niya ang lahat ng kanyang nilikha sapagkat siya ang Diyos natin. Bagamat siya ay walang anyo pero nakakarinig, nakakakita, nakakaramdam. Marunong magmahal ang Diyos kahit na siya ay Spirit. Ngunit salamat po ang Diyos, salamat po tayo sa Diyos na bagamat siya ay Spirit, ngunit nagpakilala siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Kaya dito sabi po si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Pag sinabi pong si Jesus ay Christ, yung Christ hindi niya apelyido, di po ba? Christ ibig sabihin siya yung pinili ng Diyos, yung anak ng Diyos na kasama niya magpakailanman at maghahari magpakailanman at magbibigay ng kapayapaan sa Isaiah chapter 9 verses 6 and 7, sabi po doon. Pag sinabi po na si Kristo ay larawan ng Diyos, hindi ibig sabihin mas mababa siya sa Diyos. Ibig sabihin ng larawan siya ay katulad ng Diyos. He is the perfect revelation of God the Father. Kaya po doon sa John chapter 1 verse 18, inuulit po ni Apostol Juan din na sinasabi na bagamat hindi natin nakita ang Diyos, ngunit ipinakilala siya ng anak, ng bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At pinakilala niya, at nilubos niya ang pagpapakilala sa ating nung siya mismo na Diyos ay nagkatawang tao at naging revelation ng God the Father. Okay, yun po yung una nating mapag-aaralan. Pangalawa po, sabi diyan, si Kristo ay higit sa lahat sapagkat siya ang panganay na dapat pala capital letter yung anak. Ibig sabihin po, firstborn at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Yan po. Yung po palang God is Spirit na miss natin kanina, dahil po ang Diyos ay Spirit at kasama natin ngayon, dapat lagi yung ating pagsamba sa Kanya ay in Spirit and in truth. Dapat masaray po tayo na yung pagsamba natin ay hindi lang nanggagaling sa ating mga bibig, sa ating pagsayaw, kundi nanggagaling sa ating mga puso at mga espiritu. Di ba? Kaya wag po natin iiwan yung ating spirit pag tayo pumunta rito. Bagay hindi naman naiiwan, biro lang yun. At lagi nating isipin na pag nagsampa tayo, hindi lamang yung ating tinig ang gustong makita ng Diyos, kundi yung ating puso at spirit na sumasamba sa Kanya. At maging po sa pananalangin natin, laging in spirit pa rin tayo. Tapos yan nga po yung panganay. Ibig sabihin po ng firstborn, di ibig sabihin na ipinanganak, bagamat pinanganak siya ni Maria, pero po ang Diyos ay hindi naman siya nanganganak. Kasama na siya ng Diyos noong una pa man. Ang ibig lang po sabihin siya ay pangunahin sa lahat ng nilikha. Kaya tinawag siyang firstborn. Firstborn from ng creation, firstborn din siya sa resurrection. Yun po ang mamaya papag-aralan pa natin. Go-cover lang po natin ito sapagkat, ayun nga, siya ay una sa lahat at bago pa nga ang nilikha, nandoon na siya sapagkat sa pamamagitan niya ng Panginoong Hesus ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. May karugtong pa po yan, basahin ko po sa inyo. Sapagkat sa pamamagitan niya
ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi. Okay? May mga bagay na nilikha ang Diyos na hindi nakikita. Pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at para sa Kanya. Yan po. So lahat ng mga nilikha ng Diyos ay para sa Diyos kasi siya ay ang may karapatan. So God owns us by creation, sabi nga po. At ang Panginoong Hesus ay kasama doon. Kaya maging po si Apostle Juan uli doon sa John chapter 1 verse 3, pinapatunayan din niya, itong mga apostol na ito, na ang Panginoong Hesus ay nandoon na at nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So kasama na siya sa creation, sabi po diyan. So napakaganda po na yung kasama natin sa church ay yung creator of the heavens and the earth. Hindi po siya yung creature lamang. Ano pa po ang sabi? Hello? Mamaya yung telepono. Ano pa po? Si Kristo, ano po ang sabi? Sabi diyan, ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So ang nagbibigay po ng kaayusan para hindi magbanggaan yung mga planeta natin at mga buwan at mga bituin ay ang Panginoong Hesus. Kung ito ay bibitiwan niya ang lahat ng bagay sa creation magkakagulo at lagot na tayo, di po ba? Lalo na ngayon po, namamangha tayo kasi yung mga sa media, nakikita na natin yung mga nandoon sa kalawakan. Anong araw hindi pa natin nakikita? Di po ba? Kaya ako gusto kong tingnan siya. Pero minsan natatakot din ako kasi mga malalaking bato pwede palang tumama sa atin. Yung malalaking planeta, gaya ng, ano ba yun? Yung nakabasa ko kahapon, planetang Neptune ba yun? O, na pwede pala tayong mahigop. At pag nahigop tayo, lagot. Kasi liit natin, yun, napakalaki. No? Pero sa Panginoong Hesus, lahat bagay nila sa Kanya ang kaayusan. Ngunit darating din na araw, pag binasa natin sa pahayag, na magkakaroon ng kaguluhan sa kalangitan, magbabagsakan ng mga bituin, at yun na ang katapusan ng kalangitan, yung sa outer space. Pero alam po natin, huwag tayo matakot kasi papalitan naman ng Diyos ng bago. Yan ang sabi, sapagkat nasa kaayusan nga ang buong sangnilikha sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Okay? So, tinataas po talaga rito ang ating Panginoong Hesus. Sinasabing higit siya sa lahat. Tapos, ano pa po? Sapagkat minarapat ng Diyos, isa pa po doon sa verse 19, ito po isang pagtuturo tungkol pagpapakilala sa Panginoong Hesus. Sapagkat minarapat ng Diyos sa Colossus 1:19 na ang buo niyang kalikasan, yung kalikasan ng Diyos ay nananatili sa anak. Hindi siya nawala. No? Yan po ang sabi po diyan. Ibig sabihin po ng kalikasan, yung nature ng God, yung kanyang pagka-Diyos ay nasa anak din. At kahit na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesus, yung kalikasan ng pagka-Diyos ay nasa Kanya rin, hindi nawala. Bagamat sinabi po doon sa Pilipos, doon sa Pilipos chapter 2, na hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos, pero ang ibig sabihin po doon, hindi naman yung inalis niya, ibig sabihin lang hindi nagamit at nalimitahan. Nalimitahan dahil nga po nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Kaya sinasabi po dahil nasa Kanya ang nature ng God, nung siya nandito sa lupa at ngayon nasa langit, He is fully God and fully man. Ibig sabihin, yung tunay na pagkatao at tunay na pagka-Diyos, at katangian ng pagka-Diyos ay nasa Panginoong Hesus kahit nandito siya sa lupa. Hindi ngayon lang nga po ay limited, pero kung minsan nakakayag din. Kaya naalala niyo po minsan, siya ay nagbagong anyo, pero sabi nga po nila, hindi siya nagbagong anyo. Yun ang isa sa tunay niyang anyo nung nagliwanag siya doon sa Transfiguration at nakita yung kanyang pagka-Diyos. Nakita rin ang kanyang pagka-Diyos na siya may kontrol ng lahat ng bagay kasi lumalakad siya sa ibabaw ng tubig. Minuutusan niya ang hangin na tumahimik. Hindi po ba? Yun ay pagpapatunay na siya nga ay Diyos. Kaya nga sabi nga ang Panginoong Hesus, siya lamang yung nasa Kanya ang dalawang katangian, ang pagkatao, kaya siya ay nagugutom, nauuhaw at hanggang sa namatay. Ngunit nandun din ang Kanyang pagka-Diyos kasi nabuhay siya muli at naghahari ngayon at magpakailanman.
Ayan siya ang Panginoong Jesus. At sa pangalawa po, sabi si Kristo, siya nga yung ulo ng iglesia. Siya yung mataas sa iglesia. Siya yung namamahala dito sa church. Hindi po ang inyong abang lingkod. Ang Panginoong Jesus lamang ang siyang tunay na tagapanguna ng kanyang iglesia. Siya ang Panginoon ng kanyang iglesia. Kaya wala pong pastor, wala pong mga manggagawa na magsasabi niyang, ako ang nangunguna sa iglesia. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Di po ba? Kaya dapat lagi tayo nananalangin kung ano ang kanyang kalooban. At tayong lahat ay kanyang katawan at bilang katawan ay inahayag ang Panginoong Yesus sa pamagitan natin. Tayo ang nagiging, sabi nga, kamay ng Panginoong Yesus para iabot sa iba. Tayo ang nagiging puso ng Panginoong Yesus para magmahal sa iba. Tayo nagiging bibig o boses ng Panginoong Yesus sa mundong ito dahil tayo ang kanyang katawan. Di po ba? Kaya meron tayong malapit na ugnayan sa Panginoong Yesus. At sa lahat po ng mga samahan sa buong mundo, ang iglesia lamang ang siyang magtatagal ng walang hanggan kasi nga tayo lamang po yung nakaugnay sa Panginoong Yesus. Lahat po ng samahan sa mundo, ito man po ay mga societies o club o political groups, lahat po sila ay mawawala. Pero magtatagal lang hanggang walang hanggan at magpupuri sa Diyos ng walang hanggan ay yung kanyang church na kanyang katawan. Ayan po. At purihin po ang Diyos ngayong umaga sa pangatlo po, ang Panginoong Jesus, pinapahayag dito sa ating binasa na siya po yung nagligtas sa mga, sa lahat, in fact. Pero siyempre hindi naman lahat naligtas, yun lamang sumampalataya sa Kanya. Si Kristo at ang Kanyang pagliligtas. Sa Colossus 1:20, sabi po, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay maipagkasundo sa Kanya. No? Dati kasi magkaaway yan eh. Sino ba yung mga tagalupa? Tayo po, na nagrebelde sa Diyos, sino yung mga tagalangit? Siyempre ang Diyos, Panginoong Jesus, tapos po yung mga kasama niya doon, mga anghel. Dati mga kaaway niya tayo. Ngunit dahil sa krus ng Panginoong Jesus, siya ang naging tagapamagitan sa langit at sa lupa para tayo magkasundo. Sa verse 20, sabi nga po, pakipagsundo sa pamagitan ng pag-aalay ng anak ng kanyang dugo doon sa krus. Kaya nga yung ating krus ay red. No? Minsan sabi nila, ay parang red cross. Totoo nga kasi red nga eh. Dahil nga po yun ay nagpapaalala ng dugo ng Panginoong Yesus na hindi siya green. Nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin upang may pagkasundo tayo sa Diyos. Kaya salamat po na tayo hindi na naging mga kaaway ng Diyos. Yan po ang sinabi, bagay po sa susunod na talata. Gino-go-over lang natin. Siya pa rin ang unang binuhay mula sa mga patay. Sabi po sa verse 18, pinapahayag po na bagamat namatay ang Panginoong Yesus, hindi siya nanatiling patay. Inuulit lamang po. At mamaya alalahanin din natin sa banal na hapunan. At talaga pong napatunayan, kahit na siniyasat na ng maraming mga tao, it is historically proven at talaga pong naranasan natin na ang Panginoong Yesus ay hindi nanatiling patay, kundi muli siyang nabuhay. Kung ating tagapagligtas ay patay at hindi na muling nabuhay, sabi po sa banal na kasulatan, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. At marami po mga religious leader, kahit po si Buddha o si Confucius o sino-sino pa man po na mga tagapanguna ay hindi po may papantay sa Panginoong Yesus sapagkat ang Panginoong Yesus lamang ang namatay at muling nabuhay at nabubuhay magpakailan paman. At dahil siya nabuhay po magpakailanman, dito tayo nagkakaroon ng pag-asa. Tiyak natin na kahit na tayo ay kunin na ng Diyos, meron pong kabilang buhay. Meron pong langit, meron pong Diyos. Ang isang patunay dahil po si Kristo namatay at muling nabuhay mula sa kamatayan. Kaya po napakahalaga ng resurrection ng Panginoong Yesus na siya ring mararanasan natin pagdating ng araw. Sa verse 21, sabi po, dati kayo ay malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Hindi ba? Minsan nakakapag-isip tayo ng masama. Wala naman siguro exempted doon. Ngunit, salamat po sa Diyos, sabi sa susunod, ay sa pamamagitan ng pagkamatay, inuulit po,
ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis doon sa kanyang Ama sa langit. Hindi po ba? Dati kaaway tayo ng Diyos, ngunit dahil sa krus, kamatayan ng Panginoong Yesus, pagkabuhay, naging kaibigan tayo. Dati tayo ay mga papunta sa walang hanggang kamatayan, ngunit dahil sa Panginoong Yesus, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay natin dahil nga po sa Panginoong Yesus. Kaya po siyang sentro ng ating pananampalataya. At ang pangarap po ng Panginoong Yesus at talagang sabi nga ang sinimulan niya sa ating buhay, kanyang tatapusin yung maiharap tayong walang kapintasan at walang dungis sa Kanya. Meron po bang naipipintas sa inyo ang tao? Paminsan-minsan pwede. Pag tinanong niya po yung misis ko, malalaman niya ano yung mga kapintasan ko. Pero hindi naman niya sasabihin. Secret namin yun eh. Pero po, darating araw, wala na yun. Kasi bagamat pinatawad na tayo ng Panginoong Yesus, pero pangarap pa rin niya na lahat ng ating mga dungis, mga dumi sa buhay natin, ay alisin niya. Yung tawag doon, sanctification, di ba? Pinapaging banal pa tayo para maiharap sa Kanya ng Panginoon. Kaya nga po, ang tawag sa atin ng Panginoon, ang tawag din sa atin bilang kabahagi ng Iglesia, ay ganito po. Kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Para po yan sa 1 Corinthians 15:58, di po ba yung sabi na, mga kapatid, huwag kayong huwag kayong nangihina, magpapatuloy kayo, maging matatag, magpatuloy sapagkat hindi sayang ang inyong pagpapagal sa Panginoon. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Di ba? So talagang panghawakan natin yung magandang balita na narinig natin. Sayang naman kung mawala pa sa atin, di po ba? Mawala na ang lahat ng bagay, wag lamang po yung kaligtasan at ang pag-asa natin na dulot ng magandang balita. Yung kamatayan, pagkabuhay ng Panginoong Yesus, kanyang pagbabalik, the good news of the Lord Jesus Christ na atin nang narinig at sinampalatayanan. Kaya lang po, tuloy-tuloy lang tayo. Ngayon muli po, nais kong ibigay sa inyo yung atin pong sinusulong dito sa church sa pagpapatuloy po natin. Paano lalago at makapagpapatuloy? Una po, sabi diyan, ito po yung 6 lifestyle para sa atin, hindi lamang sa mga kabataan. Matapat na pagsamba, worship. Kaya salamat po ngayong umaga, bagamat minsan may mga hadlang, may mga kahirapan, yung pagsamba din, ngunit nandito tayo ngayong umaga sumasamba sa Diyos. At kung tuwing linggo sumasamba tayo, alam po natin ito ay makapagpapalakas sa atin para makapagpatuloy tayo sa ating sinimulang pananampalataya na gustong tapusin ng Diyos sa buhay natin. Siyempre, wag natin kalimutan yung pagbubulay ng salita ng Diyos araw-araw din. Tawag po doon ay devotion. Yung pananalangin, siyempre, prayer. Basic lang na po naman yung gagawin natin araw-araw, di po ba? Pag-aaral ng salita ng Diyos, kasama iba, yung ating mga discipleship group, kumari po makasama tayo sa isang grupo para tayo ay ma-disciple. At yung ibahagi ang salita ng Diyos, kaya po pinag-aralan natin uli yung one verse evangelism, tsaka yung number 6, simpre po yung giving back. Yung anuman yung may alay natin sa Panginoon ay dapat na ibalik natin. Kaya salamat po ngayong umaga kasi yung ating pagpunta rito ay isang paraan ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Meron pa ako narinig na isang illustration na nawa po makatulong din ito sa atin. Yan po. Yung sa patuloy na paglago, yung 6 lifestyles, si Pastor Peter Tanchi ay inihalin tulad po niya yan sa isang lamesa ba yan? O table na? Ano ba sa Tagalog yan? Lamesa din. Ano yun eh? Spanish eh, no? Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung tunay na Tagalog. Dulang. Dulang, tama nga po. So sabi niya meron siyang 4 na paa. So dapat daw pagka tayo kumakain sa ating lamesa, maliban na lang yung lamesa natin, isa na lang ang paa. Diba? Minsan may lamesa, isa na lang sa gitna. Pero karamihan pa rin ay 4. So yung unang paa, sabi niya, ay yun yung ating pagpapaalala ng ating araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Di po ba?
kung paano tayo kumakain sa ating lamesa araw-araw, dapat din kumakain yung ating kaluluwa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag naman masabi na 3 beses tayong kumakain sa araw, pero hindi man tayo kumakain yung ating buhay spiritual. So yun po yung una, yung devotion. Pangalawa pong paa, sabi niya yung prayer. Siyempre, kailangan pagkabasa mo ng salita ng Diyos, tutugon ka ng panalangin. At papanalangin, maraming paraan ng pananalangin, lagi din natin pong pinag-aaralan. Yung pangatlong paa, yun po yung pupunta ka sa discipleship group. Kaya believe po ako sa mga tatay na nandito. Kasi mamaya pupunta pa sila doon sa kanilang discipleship group. Tapos ay minsan naabot na sila ng lampas pa ng alas 12. Yun. Yan po. Pang-apat na paa, yun po yung yun yung ating evangelism, yung pagmimisyon, yung pagsishare ng mabuting balita. Yung pong patungan, yun sa ibabaw, yan daw po yung worship, yung pag-aalay natin ng pagsamba sa Diyos. Yun ang sabi niya, lagi niyo maalala sa pagpunta natin sa ating mga lamesa na tayo'y dapat sumamba sa Diyos. Okay, yung worship na ginagawa natin. Tapos po, dahil ang Diyos, hindi niya tayo pinagkukulang sa ating pagkain sa araw-araw. Kasi kung kulang, di dapat wala na tayo rito ngayon, di ba? The fact na nabubuhay tayo kahit mataas ang bilihin, di po ba? At tayo nakakakain pa rin, 3 beses ang araw, iba siguro nga, 6 na beses pa, no? 5. Pupunta tayo sa ating pagkainan at sabi, whether you eat or drink, do all things for the glory of God. Nabubuhay po tayo, tapos yung binigay niya sa atin, we will be returning back. Di ba? Ibinabalik natin sa Panginoon. Kaya po, di ba, sabi ni Haring David, yung aming binabalik sa inyo ay galing din sa inyo. Okay? Di ba, si Haring David yung sa Kronika, nakalimutan ko po ng kaunti. So, ganun po, yung 6 na yan ay dapat nating pinamumuhay sa araw-araw kung paano tayo kumakain sa ating table. So marami pong bagay ng pagbabalik sa Diyos ng mga binibigay niya sa atin. Di po ba? Yung ating pagsamba, yung pagpupuri. Pagpunta natin dito, pasalamat tayo na sa loob ng 1 linggo, tayo hindi pinagkulang ng Panginoon, iningatan tayo. Pagamat ko minsan, darating araw, parang mas gusto mo na doon sa langit. Naalala ko, nabanggit ko rin kanina, meron po kaming missionary, si Mrs. Ruth Wilson. Birthday niya po ngayong August 30, so sumulat ako sa kanya. Sabi ko, ano po bang yung gusto ipag-pray para sa inyo? So iniisip ko, sasabihin niya sana, kasi 82 na siya, kung hindi ako nagkakamali, 82 years old. Dati po siya nag-mission sa Pilipinas at saka magaling mag-Tagalog. So inisip ko, baka sabihin niya na gusto pa niya ng mahabang buhay, bigyan siya ng kalakasan, huwag siyang pagkulangin sa araw-araw. Ang sinulat niya, sabi niya, pag-pray mo, nakunin na agad ako ni Lord. Yun ang sabi, gulat ako. Sabi niya, sana madaliin na ni Lord sa Tagalog, nakunin na niya ako. Hindi naman siya nagsawa na siya rito sa buhay, pero parang excited siya doon sa kabilang buhay. Parang bihira ako makarinig ng ganun. Hindi ko pa nga nasabi yun. No? Ganun. Yun na po ang sabi niya. Siguro dahil nga may edad na rin siya. Pero ganun pa man, yun po. Pero hindi pa rin siya kinukuha ng Panginoon. In fact, nagkaroon po yun ng cancer sa spinal column. Gumaling. Dati, nung may masakit siya, kailangan itapat niya yung kanyang likod doon sa refrigerator para malamigan, hindi niya maramdaman yung sakit. Nabuhay pa ng matagal. Parang dalaga pa siya noon. At hanggang ngayon, hindi pa siya kinukuha ni Lord. So inisip ko, hanggang di tayo kinukuha, meron pang gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Di po ba? Meron pa siyang gustong, may misyon pa siya. Pero kung wala na, siyempre kukunin na niya tayo. Hintayin lang natin. Si Lord na ang bahala. Pero hanggang sa ngayon, habang tayo may buhay, kagaya ni Nanay Siling at saka ni Nanay Charing at mga iba pa nating mga senior, kagaya ko, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. At huwag nating kalimutan yung ating dulang. Upang diyan ay lagi nating maparangalan ang ating Panginoong Jesus. Kolosas 1:9-13. Kaya't mula nang marinig namin ito,
Patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dakilang Ama, salamat nga po sa kabutihan mo sa amin, sa mga itinuro mo, O Diyos. Natutunan namin na Ikaw yung panganay na anak. Natutunan din po namin, Ama, na Ikaw yung ulo ng Iglesia, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat sa lahat ng itinuro mo sa amin. Tunay na kami bilang Iglesia ay nagpapasalamat dahil sa katapatan mo, kabutihan mo, na kami nakaugpong Panginoon bilang iglesia sa iyo. Kaya o Diyos, kami nagpapasalamat sa atang bagay. Purihin ka at dakilain ka, Ama, sa araw-araw namin buhay, na ikaw lamang ang dapat namin itanghal at maluwalhati. Gawin din o Diyos, sa aming pag-uwi ngayong umaga, ingatan mo nga po o Diyos ang bawat isa sa amin, na kami makarating sa aming mga pansamantalang mga tahanan. At ang mga kapatid o Diyos namin na may mga karandaman, patuloy mo rin idampi ang iyong kamay sa bawat isa, lalo na sa pamilya ni Brother Tony na mayroon mga karandaman. Lord, pagalingin mo nga po sila. Kaya kami umaasa sa iyong gagawin sa bawat buhay po namin. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pagkikipisa ng Espiritu Santo ay sa uminyong lahat, ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. I will shout blessing to the King, and I will shout glory to the King, and I will shout honor to the King, and I will shout power to the King. Declaring blessing and glory and honor and power belong to Jesus the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory, let His praises ring. And I will lift my hands in joy for the King. I lift my hands, sing praise. I lift my heart in joyful jubilation. I lift my voice in praise, and I will shout blessing to the King, and I will shout glory to the King, and I will shout honor to the King, and I will shout power to the King. Declaring blessing and glory and honor and power belong to Jesus the King of Kings. Now unto the King eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty, praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory, let His praises ring. And I will lift my hands in joy before the King. I lift my hands in praise. I lift my heart in joy and jubilation. I lift my voice in praise, and I will shout blessing to the King, and I will shout glory to the King, and I will shout honor to the King, and I will shout power to the King. Declaring blessing and glory and honor and power belong to Jesus the King of Kings. Now
eternal, unto the reigning King, unto the Lord Almighty. Praises I will sing to the King eternal, sing to the King of Kings, sing to declare His glory. Let His praises ring.